Okay po, ma'am. Okay, so now we will be tackling about the assessing learning. Okay, so any ideas sa topic natin ngayon? Mamadra? Okay. Assessing learning, dyan po, tinitest kung ano yung natutunan natin sa topic na discuss ng teacher or na-discuss. So now, for our motivational activity is i-unscramble nyo itong word. Ma'am, ito. Okay, ito na. Formative assessment. Formative assessment. And the second one is ayaon. Summative assessment. Good, summative assessment. So now, let's proceed sa objectives natin ngayon. So please read. Describe the nature of critical and solutive thinking skills of emergent learners. Determine the importance of creative thinking to critical thinking. Identify the barriers to critical and creative thinking. Design activities which promote critical and creative thinking of young learners. Okay. Now, what is assessment? Okay, so lagi na natin itong natatakal. So again, itong assessment is ito yung systematic process na kung saan tina-track natin yung progress ng estudyante towards the set learning standards. So kailangan is yung assessment is align siya dun sa curriculum standard so that ma-measure natin yung kailangan natutunan ng estudyante at the end of the lesson. So now, sa Zone of Proximal Development or ZPD, dito is, at first is tinuturuan natin yung estudyante hanggang sa matutunan niya on their own, so hahayan na natin sila. So, since yung learners is may different abilities and needs sila, is kailangan is yung assessment din natin is very inflexible din. So that, ang purpose natin kasi dito is ma-support natin yung growth ng isang estudyante from needing assistance hanggang sa ma-master na nila yung skills. So dito naman sa learner-centered assessment or student-centered assessment is, focus natin dito is yung estudyante. So kailangan is habang nagtuturo ka, habang tinuturo mo, for example, sa math is tinuturo mo yung isang concept is kailangan is habang nagtuturo ka is check mo yung understanding ng estudyante sa tinuturo mo. Kailangan is matanong mo sa kanila kung saan sila nahihirapan so that mas ma-adjust mo yung way of teaching. So, dito naman sa standards-based assessment is kailangan is lahat ng ginagawa natin or for example is yung mga binibigay nating assessment is kailangan is standards-based siya. So meaning, kailangan is align siya sa content standard. Ano yung mga standard? Performance standard and the learning competencies. So that ma-assess natin yung estudyante effectively. So ito yung chart ng standards-based as curriculum. So may tatlong curriculum standards. First one is the content standard, then yung performance standards and learning competencies. Yan yung sinasabi natin. May 3 different types naman yung curriculum standards. First is itong diagnostic na connected siya sa content standard. Diagnostic is ito yung tinitest natin yung prior knowledge ng isang estudyante about the lesson. So itong summative naman is at the end of the lesson is tinitest natin yung learnings ng mga estudyante. So formative naman is ito yung ongoing na assessment. For example is mga oral recitation. Habang natuturo ka is tinitest mo yung progress ng mga estudyante mo. So sa approaches naman is assessment for learning. So assessment as learning pala yan, mali yan, hindi for. So, connected din siya sa diagnostic. Yan yung tinitest yung learnings ng estudyante para makapag-reflect sila on their own. Then, sa assessment for learning naman is parang pareho lang sila dun sa summative na kung saan tinitest natin ano yung natutunan ng estudyante after the lesson. Assessment of learning naman is, yan yung habang nagtuturo ka is nagbibigay ka ng assessment for the students para
para malaman mo kung saan sila nahihirapan. So, may 3, ayun. So, kailan siya ginagawa? Yung diagnostic is before the lesson. Yun nga, before the lesson is binibigyan mo sila ng test. Then, yung sa summative naman is yung sa assessment for learning naman is during the lesson. Then, assessment of learning is after the lesson. So, may different components siya. First is written works. Sa written works is ito yung magbibigay ng mga quizzes, assignment, basta yung mga written works. Then, sa performance task naman is ito yung mga, for example, is yung mga role play. Maraming performance task na example niyan. So, sa quarterly assessment, yun nga, after the quarter is nagbibigay ka ng quarterly assessment or exam sa mga estudyante para matest mo yung learning nila after the quarter. So, ito naman yung mga principles of assessment. So, first is kailangan is yung binibigay natin assessment is align talaga siya sa curriculum standards, sa tatlong standards. Second one is yung formative assessment daw is tinutulungan niya yung mga estudyante para ma-prepare sila sa summative assessment in the future. So, number 3 is yung result daw ng assessment pag nagbibigay tayo ng test is ginagamit daw yun ng teacher para mas ma-improve yung learnings ng estudyante or para yung teacher mismo ma-improve na yung teachings niya. So, number 4 is yung assessment daw is hindi natin ginagamit para ma-threaten or para matakutin yung mga estudyante but para ma-motivate sila to study in their lesson. So, yun lang kasi connected yung itong 2 times dun sa kanina, sa standard based. So, let's proceed sa HCQ. So, Ayaun, please stand up. After a unit of measurement of the visually used her students for summative assessment, she notices that many students make consistent errors in converting units. What should she do? A. The students are lazy under the study. B. The students need more practice and perhaps further instruction during conversion. C. The summative assessment was difficult. D. The students are not capable of understanding measurement. Letter B daw. So, very good. Number 2, lumabaw please. Which of the following best describes formative assessment calculations? Perspective assessment for learning by instruction, assessment of the student, a final evaluation of student learning, and that is test given at the Okay, so letter H daw. So, very good. That's correct. So, yun lang po. Wala na bang tanong? Wala na po. Naintindihan ba? Yes, ma'am. Thank you. May tanong po